Hello guys, welcome and this is your collective reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang and tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa, no? Yung mga no contact situation, kung ano yung iniisip niya kapag naalala ka niya. Ano yung gusto niyang gawing hakbang para sa'yo, okay? Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo ngayon? Okay, meron siya dito independent wealth, Nine of Pentacles. Give me the message for collective. Ano yung current energy niya? Meron siya ditong Knight of Pentacles. Give me the message. Okay. Two of Wands. Queen of Cups. Okay, nakikita ko dito, meron ditong person na nakapokus siya sa kanyang pinagkakakitaan, or sabihin natin yung person mo nakapokus siya sa kanyang financial. Kumbaga, nung magkalayo kayo, or nagkaroon kayo ng walang connection dito, mas pinili yung dalawang magkaibang path, okay? Kumbaga, magkaiba kayo ng direction na tinahak. Then, nakikitaan ko dito na meron ditong gustong humanap ng katotohanan. Maybe ikaw yung person mo. Kumbaga, nagkakaroon na siya ng matured, okay? Kumbaga, nakakaisip na siya ng maayos. Kumbaga ginagamit niya na yung kanyang feelings, Kumbaga, kung dati hindi siya ganun, parang wala siyang pakialam, So ngayon magkakaroon siya dito ng feelings, emotional, okay? Then nakikita ko rin dito na nahilom niya na yung sakit, okay? Nakamove on na tong tao nito sa nakaraan. Kaya lang meron ditong nangangarap pa rin tong tao nito na may baka sakali na mayroong pagbabago na mangyari. Ginagamitan na kasi nito ng intuition, okay? Meron ditong Libra energy. Kumbaga ginagamit niya ng intuition niya, kutob niya, kung ano ba ang magandang hakbang na gagawin, okay? Kasi nakikita ko rin dito na dito sa Two of Wands, Aries energy, meron ditong tao na nag-iisip, okay? Kumbaga marami pa siyang pinagpipilian, nag-iisip siya kung tutuloy ba siya or hindi patungo sa'yo. Kasi nag-iisip siya kung ano yung hakbang na gagawin niya. Then, nakikitaan ko rin dito na hindi pa siya makapag-decide kung i-let go or mag-i-stay na siya sa situation niyo, Kumbaga, andun siya sa processing na move on. Kaya lang, sumasagi pa rin sa isip niya yung nakaraan. Yung nakaraan nyo, yung magagandang memories nyo, Kaya itong taong ito, nag-iisip kung pupunta siya sa'yo o hindi. Then, nakikita ko rin dito na naghihintay lang to, okay? Naghihintay lang to in the right time, yung magandang timing para sa inyo. Okay? Then, nakikita ko rin dito na may distance, may pagkakalayo. Maybe, nasa siya, kumbaga malayo kayo sa isa't isa maybe yung isa nasa ibang bansa or yung isa nasa Pilipinas, or pwede rin sabihin nasa Luzon, nasa Bisaya or Mindanao, okay? Kumbaga may distance, may pagkakalayo-layo, okay? Then nakikita ko rin dito kasi na inilayo niya muna yung sarili niya. Kumbaga focus siya sa kanyang sarili, sa kanyang financial, okay? Aries energy. Then nakikita ko dito na meron patungo pa rin sa'yo. Kaya lang, naghihintay lang siya ng tamang panahon kasi nakakaramdam to ng hiya, okay? Hiya, or sabihin natin na meron siyang kumbaga nahihiya pa siya na lumapit, okay? Meron ditong taong nahihiya. Pwedeng ikaw yung person mo, Piliin niyo na laman Capricorn energy. Nakikita ko dito na itong taong ito, maambisyon, kumbaga, dahil sa pagkakawala sa bawat isa,
nag-focus sa kanyang sarili. Maybe itong person mo ito, no? Kumbaga nakikita ko rin dito kasi na nagkakaroon dito ng stable na financial. Kumbaga lumalago yung kanyang kabuhayan, nagiging siyang independent. Kumbaga after ng masasakit na pangyari kasi nag-move on siya Pinokus niya yung sarili niya sa paglago niya bilang isang individual. Kasi nakikita ko dito na itong person na ito ay single pa hanggang ngayon. Kumbaga yung nangyari sa inyong sitwasyon mas pinili niya munang hanapin yung sarili niya at maging single muna at nagtuon siya sa kanyang financial kasi nakikita ko na tumatayog to, kumbaga gumaganda, sumasagana yung kanyang kabuhayan ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Virgo energy. Then nakikita ko rin dito na hindi pa siya makapagdesisyon sa panahon ngayon kung tutuloy siya or hindi, kung kikilos siya para sa iyo or ikaw ang kikilos para sa kanya. Hindi pa makapagdesisyon. Meron ditong hindi pa makapagdesisyon. Pero ganun pa man nag-iintay lang to in the right time. Siguro nagpapayaman pa ito, kumbaga nang sa ganun ng paglapit niya sa'yo, okay na, stable na ang buhay niya, wala ka nang masasabi pa, okay? Ito lang yung nakikita ko, Libra energy. Meron ditong malakas Libra, then Aries, and Capricorn and Virgo, okay? Tingnan pa natin, kumbaga, nag-aano pa tong tao ito. Nag-iisip-isip, okay? Kumbaga, pinopokus niya muna yung kanyang sarili sa financial niya. Maybe itong tao ito naubusan din kaya nakapokus siya sa financial niya. Kaya, doon siya ngayon nakatuon. Pero, naiisip niya pa rin kung tutuloy siyang lumapit sa'yo or ikaw ang tutuloy sa kanyang lumapit. Depende lang sa sitwasyon. Piliin niyo lang kung alin kayo dito, okay? Ang pasensya na sa ng tricycle kung naririnig nyo. And kapag nagustuhan niyo yung reading, please like and subscribe po. Okay, start na ulit tayo. Ano pa yung mga give me more information about sa connection yung dalawa. Meron ditong oras, di ba sabi ko kanina, naghihintay ito ng tamang oras, lumabas ang clock. So, ibig sabihin, naghihintay lang to kung ng tamang panahon, tamang timing, okay? Kumbaga, ginagamit niya muna yung kutob niya. Kung pinapakaramdaman ka nito, maybe tinitinang ka pa rin ito sa social media kapag maganda ka na yung, sabihin natin na maganda na yung aura mo or sabihin natin na yung masaya ka na ulit, okay? Papasok to ng yung hindi bad timing para sa'yo, okay? Kasi, naghihiling din to or sabihin natin ikaw naghihiling pa. Kumbaga, hinihiling niya pa yung bawat isa. Pero nag-iintay, nagpo-focus lang siya sa stability niya, okay? Financial niya. Sa pagpapayaman niya, okay? Or pwede rin sabihin ikaw ito, yung energy mo to. Give me the message, more information sa connection, sa inyong dalawa. Give me the message. Okay, meron ditong seduction. I think nangyari yung hiwalay nyo dahil meron ditong seduction na naganap, selos, or pwede rin sabihin na merong lumandi sa person mo or may lumandi sa'yo, okay? Then sinasabi dito, copy na kumbaga, kailangan ng natapos na yung nangyari sa inyo. So ngayon, meron ditong panibagong simula. Maybe ito yung balak ng person mo or pwede rin ikaw. Kumbaga, nag-iintay lang to ng tamang panahon, okay? Kung nagpapahilom, kumbaga, inaano lang kayo dito. Minamatured lang kayong dalawa, or pwede rin sabihin na nagkakaroon na kayo ng lesson sa bawat isa. So ngayon, once na nag-isip-isip na kayo na natanggap mo na yung pagkakamali mo at pagkakamali niya, doon na darating kumbaga meron diyang bagong simula sa inyong dalawa, okay? Kung talagang uukol, bubukol, or kung kayo talagang tinadhana, darating at darating yun in the right time. Kahit paglayuin pa kayo ng tadhana, okay? Give me the message. Meron ditong gustong lumabas. Okay, break up, separation. So, nangyari nga, meron ditong separation na naganap. So, sinasabi dito na tanggalin na yung pattern, yung nangyari, yung hidwaan ba. Kumbaga, nagkaroon dito ng silent treatment, okay? Or pwede rin sabihin, ikaw yung nanahimik. So, ngayon, sa pananahimik mo, nag-isip-isip ng person mo. Then, ikaw nag-focus sa iyong kabuhayan, okay? Piliin nyo lamang. Then, nakikita ko rin dito, matatanggap mo daw, both receiving what you need. Kumbaga, matatanggap mo kung ano man yung hinihiling mo or kailangan mo, Kasi nakikita ko rin dito na, closure na, nagkakaroon na kayo ng closure. Kumbaga, nagiging klaro na sa iyong lahat. Then, nakikita ko rin dito na,
meron ditong bagong parating, kumbaga siguro bagong parating na simula, no? Kasi may new beginning dito, may transformation na magaganap sa iyong sarili, or sabihin natin na may pagbabago kang magaganap sa iyong sarili, okay? Na magbibigay sa iyo na mas kagalakan. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung informasyon, mga hakbang na gagawin. Pwedeng ikaw ito or yung person mo, no? Piliin niya na lamang. Give me the message, more information, ano yung magaganap pa sa kanilang dalawa, or ano pa yung mga plano, no? Lumabas dito, romantic feeling. So, ibig sabihin, meron pa kayo nararamdaman sa bawat isa. Kumbaga, andun pa rin yung andun pa rin yung malalim na ugnayan, romance, Kaya lang, siguro, meron dito, kumbaga hindi pa rin nagpapakatotoo, tinatago yung talagang nararamdaman kasi may tinitiis yung isa. Kasi once na ipinakita yung kanyang nararamdaman, nagpuput siya ng mas. Kasi nasaktan siya kaya ang nangyayari dito, tinatago pa niya yung totoo niyang nararamdaman. Maybe binibigyan din ng aral yung isa, okay? Kasi nasaktan siya kumbaga, nanahimik, okay, nanahimik. Pero ganun pa man, meron pa rin nararamdaman kayong dalawa sa isa't isa. Kumbaga, andun pa rin yung romance, kumbaga andun pa rin yung ingit ng pagmamahal, kaya lang may pagtitiis. Pero once na kasi nananahimik ka at yung person mo ay hindi sanay sa presensya na ganun, yung bigla ka nanahimik, siguro dati ikaw yung tipo na pag naghihiwalay ikaw pa rin yung kontak ng kontak, so ngayon parang nagbago ka, kumbaga nanahimik ka, hinayaan mo, sa pananahimik mo dun niya nare-realize na iba, okay? Kumbaga nagkakaroon dito ng namimiss ka. Ayun, kumbaga yung pananahimik mo, doon niya nalalaman na mahal ka pala niya. Okay? Tingnan pa natin, Give me the message. Finances and career. So, sinasabi nga dito, yung sinabi ko kanina, meron ditong tao na nakatuon sa financial niya, lumalago yung kabuhayan niya. Yung sinabi ko kanina sa Nine of Pentacles, na meron ditong tao nakatuon sa kanyang financial, lumalago, nag-moving on. Ito na lang ang pinagtuunan niya. Single pa rin to hanggang ngayon, okay? Pwedeng ikaw yung person mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, mas priority niya ang financial niya kaysa sa love. Pamula nung nasaktan siya sa inyo, okay? Or ikaw, nasaktan ka sa kanya, mas pinagtuunan niya na yung financial kaysa love. Hindi na siya nag-focus sa pag-ibig or sa hindi na siya nagtanggap ng panibagong love. Kumbaga, tinuon niya yung kanyang sarili dito sa pagpapalago ng kanyang kaperahan, kanyang ipon, ganyan. Ito yung nakita ko. Pero ditong separation, confirmation, meron talagang separation na naganap. Kumbaga, yung separation na nangyari, mas pinili mo munang manahimik, okay? Then, nakikitaan ko, kung makikita mo itong lalaki, kita niya ba? Pa rin yung kanyang dibdib sa kanyang puso, I mean, ay nakahawak. Pasensya na. Nakahawak yung kamay niya sa kanyang puso, Kumbaga, tapos yung babae parang nakahawak sa kamay ng lalaki. Kumbaga yung separation na nangyari dito, gusto pa yung bawat isa, kaya lang mahirap sa kakalooban ng isa na lumayo. Pero kailangan, ganun yung nararamdaman ko dito. Kumbaga, inalisan ng mabigat ang kalooban, okay? Tingnan pa natin, or pwede rin sabihin yung person mo ganito yung nararamdaman. Nanahimik ka kaya dala-dala niya yung pananahimik mo. Meron ditong let go of control issue. So, ibig sabihin yung pananahimik, yun yung ginawa. Kumbaga, hinayaan na lamang niya, pinabayaan niya na lamang yung yung issue sa inyong dalawa. Kumbaga, nanahimik, so nag-focus na lang sa kanyang financial. Kumbaga, makikita mo dito, yung pananahimik. Pero itong taong ito, wala to ngayong karelasyon. Kumbaga, nagdibdib na lang siya sa kanyang trabaho, sa kanyang financial, nag-focus siya sa ganon. Pero meron ditong tao, nakikita ko rin dito na nag-iisip, pabalik muli sa'yo. Yung kung babalik man itong tao na ito, yung wala ka nang masasabi about sa kanya. Nakikita ko rin dito na meron ditong pagbabago. Kumbaga, matured na yung parating sa'yo.
hindi mo akalain na ibang tao na siya, okay? Kasi merong malaking pagbabago nangyari sa tao na to. Pwedeng ikaw yung person mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Oh, meron dito, no? Give your relationship a chance. So, sinasabi dito, no? Bigyan nyo pa rin ng pagkakataon yung relasyon nyo. Once na bumalik ito, no? Kasi, nakikita ko dito na single pa rin to eh. Kumbaga, pinagbuhusan nyo na lang ng attention yung kanyang sarili at yung kanyang financial. Then, maybe, meron ditong nangyari na, siguro, inuiwan sa ano, no? Sa, yung maling issue na napagbintangan, okay? Ito na yung nafe-feel ko, merong lumandi, ganyan, or dahil sa pangyayaring iyon, hindi rin na siya umano dun sa lumandi, hindi rin siya nakisama dun sa kalandian niya, no? Pero ganun pa man, mas tinuon niya na lang yung sarili, or pwede rin sabihin, ikaw, mas tinuon mo yung sarili mo sa iba, okay? Nag-moving on ka. Then, nakikita ko rin dito na bigyan daw ng chance kasi nakikita ko dito ng pagbabago. Kahit may mga masasakit na nangyari sa inyo sa nakaraan, nakikita ko dito na na merong mangyayaring pagbabago sa inyong connection, okay? Kumbaga, kung dumating man tong taong ito, iba na siyang tao. Kumbaga, lumago na siya, nag-mature na siya. Kung dati napaka-childish niya or sabihin natin na hindi siya nagseseryoso, sa pananahimik mo dito, nagkaroon to ng realization, natututong magbago. Okay? Kumbaga, siya na-open na yung intuition niya. Sinusunod niya na. Nag-iintay lamang to. Pero maganda rin yung naging pananahimik pananahimik mo. Kasi, dun to natauhan na yung pagkakamali niya. Kasi mas nag-focus ka sa iba eh. Kasi minsan kasi kapag nagpo-focus ka sa ibang bagay, na dati sa kanya ka lang nakapokus, yung taong yun nasasanay. Kumbaga nasasanay sa presensya mo. So ngayon, na nangyari, binago mo. Kumbaga, tinanggalan mo yung ganun focus sa kanya. So ngayon, itong taong ito, sa pananahimik mo, dun yan nare-realize, hindi ko na yata tumahanap tong tao na ito Yung ganun ba? Yung tipo na natakot din to na mawala ka. Okay? So, ngayon ito'y babalik sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Babalik siya sa'yo. Naghihintay lang to ng tamang panahon, tamang oras. Nang sa ganun, matanggap mo muli siya sa buhay mo. Ayun. Ito na yung sabi sa'yo. Give a chance in relationship. Then let go the control issue. Okay? Ayun lang po, Thank you for watching. And love and peace.